At eto na nga ang naging paborito kong gulay ng mga taga Bisaya, ang laswa. Eto ang entry natin ngayong Huwebes Santo. Para sa mahal na araw, pwede natin tong lutuin mga kapares dahil ang gagamitin lang nating gulay dito ay ang talong. Meron tayong okra, meron tayong kalabasa, dahon ng malunggay, tanglad, luya at meron din po tayong shrimp cubes. At kahit ulit-ulitin ko pa tong lutuin mga kapares, wala tayong talo dito dahil masustansya na at masarap pang makihigop ng sabaw. At matapos ko nang hiwa-hiwain yung kalabasa ay set aside muna natin yan dahil sunod naman nating alisin yung ulo ng okra. At pagkatapos maghahanda na rin ako ng tubig at lalagay na natin yung tanglad pati na rin yung luya at pakukuluin lang natin yan. At kapag kumulo na siya ay pwede na nating ilagay yung ating kalabasa. At hintayin lang natin ng 2 minutes, tatakpan ulit natin yan. At makalipas nga ang 2 minuto ay sunod naman nating ilagay yung ating talong. At nakailang beses na ba akong nagluto ng ganitong sinabawang gulay. At ito naman nilagyan natin ng shrimp cubes at naglagay din tayo ng patis na pampalasa. At tinakpan ulit natin yan. At pagkatapos ng ilang minuto isinlagay ko na rin yung ating okra. Konting halo-halo lang yan mga kapares. Tatakpan ulit natin yan. Kaya shout out sa mga taga Bisaya dahil naging paborito ko na rin tong gulay yung laswa. At ang pinali natin ay dahon ng malunggay. Kaya maraming salamat po sa ating mga followers dyan, mga subscribers natin sa YouTube channel, sa mga nag-share po ng aming mga video. Maraming salamat po. At ito na nga, luto na ang ating sinibawang gulay, mga antayon. Ayan po tayo, kapares. Hmm. Panalo yung sabaw. Sarap. Sarap. Lumas talaga yung luya tsaka yung tanglad. Panalo. Oh. Yung mga hindi mahilig sa gulay ito, lutuin nyo rin to.